Isang sulit, matipid at walang coding na mga sasakyan ang tatalakayin natin ngayon. Mula sa Toyota Motor Philippines na bago lang inilabas sa bansa, ang mga modelong ito ay siguradong magugustuhan ng kahit na sino, lalo na sa mga bagong generation ngayon na naghahanap ng mas advanced, high perform at may hanip na pormahan. Ang kabuang detalye, mga advanced na teknolohiya kasama ng kabuang presyo ng mga ito ay alamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po naman yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Corolla Altis. Ngayon kung naghahanap ka naman ng sedan type na sasakyan na babagay sa iyong kagustuhan, isa sa mga ibinibenta ng Toyota dyan ay ang Corolla Altis. Ang bagong Altis ngayon sa ika-12 generation nito ay nagkaroon ng mga modernong aesthetics gaya ng makabagong disenyo, pinahusay na makina at mas pinagandang interior na komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mata ng mga Pilipinong mamimili ng kotse na naghahanap ng ganitong klase. Ang maganda pa rito, itong modelo ay mayroon na ring hybrid na variant para sa top range. At inilabas ito sa bansa na may tatlong klaseng variant na pagpipilian. Gaya ng unang variant na standard na 1.8 ECVT na may kabuang presyo na 1,135,000 pesos. At ang sumunod naman ay ang 1.8G GRS CVT na may kabuang presyo na 1,302,000 pesos. Samantalang ang top variant nito na tinatawag na 1.8 GRS Hybrid CVT ay may kabuang presyo naman na 1,730,000 pesos. Ang disenyo nito ngayon ay sobrang laki ng pagbabago kung ikukumpara sa mga previous at sinaunang mga modelo nito na inilabas sa bansa. Ang Altis ngayon sa bagong upgrade ay mas mukhang elegante at mas naging powerful ang presence. Dahil sa mga ilaw nito sa harapan gaya ng headlamp na mas pinatalas ang dating at mas maninipis. Inilagay pa rin sa modelong ito ang malaking front bumper grill radiator na halos kinalahati na ang buong bumper. Meron itong mga naka-seat lamp accent na chrome garnish at may kasamang fog lamp, depende sa variant na pipiliin mo. Itong Toyota Corolla Altis sa bandang bahagi ng side profile, kung titingnan ay parang naka-lowered na dahil mas pinababa din kasi ang body height shape pero mas pinalapad naman ang platform. Meron itong mga high-tech features gaya ng automatic na fold ang side mirror kapag nilock na ang mismong key transmitter. At di-remote na rin ang trunk lid opener nito na kung saan ay kusa ring nagbubukas sa oras na napindot mo na ang buton nito sa transmitter. At ang mga combination lamp naman nito sa likuran ay mas pinanipis na rin na klase at mga naka-LED lighting system na rin ito. Yan ang maganda rito. Ang mga gulong naman itong Toyota Corolla Altis ay mga naka-tubeless alloy at may kabuuang sukat na 16 inch hanggang sa 17. Meron itong mapagkakatiwalaang mga suspensions gaya ng MacPherson strut sa front at double wishbone suspension naman para sa likuran. At may kasamang coil spring at mga shock absorber. Ang mga braking system nito mula sa harap at likod ay mga naka-disc type na nilagyan ng ventilated disc sa front at ordinary type naman sa rear. At pagdating sa makina, itong Toyota Corolla Altis ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft, habang ang top variant nito ay sinamahan ng hybrid capability power sa engine system na sa pamamagitan lang ng klase ng battery na inilagay dito na lithium-ion battery. Matagal lang lifespan at nagko-contribute ng katipiran sa konsumo ng fuel. Hindi na rin kailangan problemahin ng charging system dahil nagcha-charge na rin ito automatically habang tumatakbo at nagpipreno. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga gulong ito sa mga pagkakataong pahinto-hinto ay nagkakaroon ng pagkakataon ng baterya na makapag-charge muli. At ang kabuang mil nito ay pinari sa transmission type na CVT at gumagawa ng performance na 97 horsepower at 5,200 RPM. At 142 Nm ng torque sa kada 3,600 RPM. Meron itong bilis na umabot ng 200 km/h at kabuuang fuel tank capacity na 50 liters na kumukonsumo naman ng 17 to 19 km/L. At para mapagana ang EV mode o yung mismong electric power nito, ay kailangan munang makacharge ng baterya. Sa tulong nito ay mas makakatipid ka palalo sa konsumo ng fuel. Ang 17 to 19 km/L ay maaari pang tumaas ng hanggang sa 24 km/L. At pagdating naman sa loob,
Ang itim na interior nito ay kinumpleto ng asul na mga ilaw na tinatawag na ambient lighting system, kung saan nagbibigay ng magandang presensya sa loob ng sasakyan at nakaka-relax na pakiramdam sa mga pasahero. Sinamahan ito ng mga chrome accent na may mga digital na display na pumupuno sa kabuuang disenyo ng cabin. At pangkaragdagan pa sa mga modernong katangian nito sa interior ay ang pagkakaroon ng mga naka-leather seat cover na mga upuan. 5 tao ang mag-i-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker na nakakalat dito, habang pinapanatili silang cool ng automatic climate control ng aircon system habang nasa biyahe. Talagang komportable na rin ito dahil sa karamihan sa mga hinahanap mo ay nandito na, gaya ng bottle and cup holder, center armrest, mga bulsa sa mga gilid ng pintuan at sa likod ng upuan, kasama ang mga console pocket, glow box compartment base para sa mga maliliit na gamit, at rear compartment base storage naman na para sa malalaking bagahe o kargamento. Bukod sa may malakas na aircon system ay may saksakan din ito ng mga gadget kapag nalobat na. Ang USB port charging system, sinamahan din ng power windows sa front and rear door, at marami pang ibang mga convenient features at accessibility. Nilagyan din ito ng isang 8-inch size display na infotainment system na may kasamang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, mga USB and auxiliary input, pati na ng FM and AM radio na pagpipilian mo dito. Meron din itong voice control system at di-touchscreen na rin ang monitor screen nito. At para naman sa pagpapaandar ng makina nito, itong Toyota Corolla Altis ay nakakilis entry na, push start button at may kasamang 3 driving mode system na tinatawag na sports mode, eco at normal mode. Sinamahan pa ito ng adaptive cruise control system na kung saan iseset mo lamang ang speed ng sasakyan mula sa 20 mile per hour na nakabase ang pagandar nito sa mga sasakyan na nasa unahan. Gumagaya sa bilis at paghinto nito. Kahit hindi tapakan ng accelerator o brake pedal ay kusa itong tatakbo kapag tumakbo na rin ang sasakyan na nasa unahan nito. At kusa rin itong hihinto kapag huminto naman ang nasa unahan. Magagamit mo ito lalo na sa malalayong biyahe. Ang manubela naman ay naka-leather cover at napupuno ng mga switch control para sa mga features na tinatawag na multifunctional steering wheel. Naka-power steering at tilt and telescopic ang steering column. Electric power at naka-rack and pinion kaya hindi mabigat ang kabig at mas madaling i-maneuver. Naka-digital na rin ang instrument meter panel gauge nito na nagbibigay ng maraming impormasyon at mas maunawaan sa pagmamaneho. Kabilang ang low fuel warning, digital odometer, tachometer, multi-trip meter, door ajar warning at ng digital clock na kinakailangan sa bawat pagsakay. At para naman sa mga safety features, itong Toyota Corolla Altis ay nilagyan ng maraming mga features na kung saan ay mapapakinabangan mo sa oras ng mga emergency at pangangailangan. Sa tuwing nawawala sa alerto ang driver o di naman kaya ay may dadaan sa mga hindi magandang kondisyon ng kalsada o maidadrive sa masamang panahon. Kaya na lamang ang pagkakaroon nito ng mga airbags. Meron sa passenger side, curtain, driver at sunny airbags na suma total ay nasa kabuuang 7 pirasong airbags ang nakakalat sa loob nito na sumasalo sa mga pasahero sa oras na magkakaroon ng matinding kolisyon o banggaan. Nilagyan din ito ng iba pang mga maasang safety features gaya ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na para sa brake. Sinusuportahan ng biglaang preno at emergency braking na kung saan kinakailangan ng mga puwersa at mga pagpipigil sa brake para magamit ng mas ligtas. Meron din itong mga lane departure warning na nagdidetect sa mga lane marker sa loob ng kalsada. Once na masagi ng gulong ay automatic nagagana ang sensor nito para mapigilan at maiwasan ang pagkasagi sa iba pang mga sasakyan at para ma-maintain na rin ang control sa maayos na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning at ng mga advanced safety features gaya ng pre-collision system para maiwasan ang pagkabangga o makabangga ng mga pedestrian. Pamamagitan na inilagay ng mga automatic braking procedure na kung saan kahit hindi mo tapakan ng biglaan ng brake nito, sa kung saan mababangga ka na ay bigla rin itong hihinto sa mga ganong kondisyon. Nilagyan din ito ng auto high beam at lane tracing assistant para sa dagdag na kaligtasan pa.
At sinamahan din ng mga seatbelt sa kada upuan para mabawasan ang pinsala sa mga pasahero sa oras ng pagkabangga. Itong Toyota Corolla Altis mga kaibigan ay may kabuuang presyo mula sa pinakamababa na 1,135,000 hanggang sa pinaka-top variant na hybrid na 1,730,000 pesos dito sa bansa. Toyota Zenix. Ang konsepto nitong 2023 Toyota Innova Zenix ay isang innovative multipurpose crossover. Ayon sa Japanese maker chief engineer nitong Innova Zenix, ang Toyota company ay naglalayong makabuo ng isang versatile crossover na may malaking space utility na minivan. Hindi ganun kamahal ang market value at tatangkilikin ng kahit na sino man. Ang Toyota Innova Zenix ay inilalarawan din bilang isang sasakyan para sa modernong henerasyon. Dala ang DNA ng isang iconic na multipurpose vehicle, ang Innova na ngayon ay mas pinabongga. Itong modelo ay binago pati ang majority ng kabuuang disenyo. Isa pa rin naman itong klase ng Innova na may crossover look nga lang. Ngunit ang panglabas na disenyo nito ay naglalaman din ng glamorous and tang na pinagsama ang exquisite at rugged body curves and sculpture. Mukhang mamahalin talaga pati itong front face cover. Mas nag-lift up ang pagiging high class na datingan. Pati itong radiator grille na honeycomb design ay napaka-elegante. Ang mga ilaw nito mula dito sa headlamp, mga daytime running light, ang line shape signal light at itong fog lamp ay mga naka-LED type na. May mga fairings, garnish side sill and fender cladding na rin itong kasama sa side portion. May rear integrated spoiler at shark fin antenna, kaya nagmumukha tuloy complete set into sporty at looking gwapo talaga itong modelo. Makikita rin dito ang body color side mirror na auto adjustable with front and rear bumper sensor na makikita mo rin dito sa labas. Ang tail lamp nito kasama sa modern upgrade ay ginawa na ring LED type na klase. Ilan pa sa mga detalye nito ay talagang kapanapanabik. Ang malaking upgrade sa modelong ito ay hindi lamang sa external maging pati sa internal specs and features nito. At yan ang iisa-isahin din natin. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong teknolohiyang makatutulong sa pang-araw-araw na gamit at sa pagsakay mo dito. Nagmula sa isang kilalang car maker Japanese brand na Toyota, ay nangangako sa mga consumer nito ng kalidad, tibay at pagiging maaasahan na brand. Ang bagong 7-seater na Zenix 2023 model ay sinusuportahan ng advanced technology upang mas maging kapaki-pakinabang, komportable, ligtas at may malawak na seguridad. Ibig sabihin, fully compact MPV car na naklase itong Innova Zenix 2023 model. Isa pa, ang highlighted din talaga sa modelong ito ay ang pagiging hybrid nito. Bakit nga ba sinabing hybrid? Ang kabuuang sistema kasi nito ay pinapagana na ng elektrisidad, bagamat kakailanganin pa rin ng fuel para sa mas kompletong pagpapaandar ng makina, ay mas magiging main source of energy na kasi nitong sasakyan ay ang electricity na nanggagaling naman sa baterya nito. Ibig sabihin, dahil dito ay mas mami-minimize ang fuel consumption habang umaandar at mas lumalakas ang power output na nagagawa nito sa pagtutulungan nitong fuel at ng baterya. At totally, hindi naman lahat nitong bagong labas na Toyota Zenix ay hybrid na. Meron kasi itong 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Ang unang klase nito na Innova Zenix 2.0V CVT type. Ang pangalawa naman ay ang Innova Zenix 2.0V CVT type Platinum White Pearl Mica. At ang pangatlo naman nito na klase ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid naka CVT, at ang pang-apat naman na top variant nito ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid CVT Platinum White Pearl Mica. So ibig sabihin sa 4 na klase nito, 2 ang hybrid dito. Kaya sa video nito ay magpo-focus lamang tayo sa pinaka-top variant na hybrid nito. Sinasabi ng marami na isa sa pinaka-mag-i-stand out na modelo ng Toyota Motors ngayong henerasyon itong Innova Zenix 2023 model dahil sa pagiging advanced at pagiging high-tech nito sa maraming bagay. Mas na-enhance kasi ang modern technology at dinagdagan ng mga makabagong sistema na nakapaloob sa modelong ito.
Itong Innova Zenix Q Hybrid CVT ay pinapagana ng 1,987 cubic centimeter na displacement capacity hybrid 4-cylinder o 2.0 liter inline 16 valve dual overhead camshaft engine, naka-chain drive at front wheel drive. Bukod pa dyan, naka-direct na rin ang injection sa engine nito kaya hindi ka magkakaproblema in the long run. Ang CVT type transmission na kayang mag-produce ng maximum output level na 186 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute. Unlike sa standard variant nito na kaya lamang mag-produce ng 172 horsepower, ito ay mas malakas talaga, maging sa maximum torque ay kaya ring maglabas ng 188 Nm sa kada 4,400 to 5,200 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed din na nagagawa nito base na rin sa mga nakagamit na nito ay kayang tumakbo ng 180 to 185 km per hour na kabuuang bilis. May fuel tank capacity na 52 liters ang full tank. At bukod pa dyan, ang isa rin sa ipinagmamalaki kasi nito na nabanggit na natin kanina ay ang katipiran sa gasolina. Yes, ito rin ang purpose nitong hybrid engine para mabawasan ang consumption at mas maging eco-friendly. Kaya naman according sa test drive nito na ginanap sa bansang Indonesia, ito ay nakapagtala ng average fuel consumption na 15.5 km per liter sa city drive. Kasama na siguro dyan ang pahinto-hinto kasi nga sa syudad nila ito sinubukan, medyo matraffic at maliliit ang kalsada. Kaya malamang sa actual road highway nito ay may ititipid pa. Itong modern car na Innova Zenix ay nilagyan din ng mga panibagong safety features, mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Kagaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar. Dahil dito hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito. Ang Innova Zenix, gaya na lamang nitong anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para ma-detect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin nito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Kasama na rin dyan syempre sa modelong ito ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin for example sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglaang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito. May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At
At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagme-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makakarelax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito kasama ng mga leather seat cover, upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman ito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Magandang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagka-similarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at automatikong magcha-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito ang panoramic retractable sunroof, bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito ay nakokontrol na rin dito. The keyless entry, kaya medyo secure na rin. At speaking naman sa security features nito, sinamahan na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,953,000 pesos dito sa bansa. So, Toyota Alphard. Ang karangyaan at kaginawan ay dalawang bagay na magkapares at ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao. Isang malawak na kapasidad na madalas nating hinahanap sa isang sasakyan, lalo na kung naghahanap ka ng para sa pamilya. Yung maasahan sa kahit saang lakad, may advance na katangian at komportable pa. Kagaya ng bagong update ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas hanggang sa lakas ng performance ay talagang maaasahan. Pwedeng magamit sa kahit anuman depende sa maiisipan. Matagal na rin sa bansa ang modelong ito. Gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV car ng Toyota gaya ng Fortuner, Innova, Land Cruiser at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity nito at sa loob makikita naman ang napakalaksa rin ng mga nilalaman nito. Gaya ng kakaibang settings ng mga upuan, may 4 na captain seats na automatic adjustable pa. May control din para mas mapadali ang paglabas-pasok ng mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo o umakyat ng sasakyan. Kasi ang upuan nito ay may mga switch function na automatic na bumababa para sa mga pasaherong nahihirapan ng tumayo at umakyat ng sasakyan.
Mga naka-leather seats na rin ito at komportable pa. Bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan na very family friendly at user friendly. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting pa ang pagiging futuristic nito mula sa loob at labas. Gaya ng mas pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na may disenyo na charging Bulls power presence. Full chrome ang accent na nagbibigay ng full force luxury presence sa modelong ito. Kaya kung pagmamasdan ng harapang bahagi nito ay talagang nakakabali ng liig ang lakas makamayaman ng dating. At ang side to side profile naman nito, ang sleek styling na parang sinadyang gawing hugis kidlat na nagre-represent din sa modelong ito ng pagiging maaasahan sa kahit anong kondisyon ng panahon, umulan man o umaraw. At mas napaganda ang aerodynamics sa pamamagitan nito. Kabilang din sa nagpapaganda pa dito ang rear portion na may rear combination lamp na LED type na rin. Isang parang dalawang pakpak naman na hugis na mas pinaparelax nito ang kamalayan ng mga taong makakakita dito, lalo na sa mga kasunod nito sa kalsada. Mas madaling makikita lalo na sa gabi sa mga klase ng hugis at laki ng mga ilaw na inilagay dito. Pagdating naman sa makina, itong Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine na inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous motor generator at battery type na Ni-MH. Isang electrical power capability na kung saan sumusuporta sa makina nito upang mas mapadami ang mga fuel na natitipid nito at mas mapalakas na rin ang power output ng engine. Kaya kahit napakalaki nitong modelo mga kaibigan ay hindi ka makakamba sa konsumo ng gasolina nito. Tinutulungan din ng sistemang ito na linisin o tanggalin ng maruming carbon o usok na lumalabas sa tambutso nito sa oras na tumatakbo na. Sa kabila ng pagiging malaking sukat ng dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil sa kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 na kilometro na layo. At ang performance nito ay dinadala naman ng isang CVT type na transmission na klase na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower sa kada 4,300 to 4,500 revolution per minute at 233 to 270 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang minimum na bilis na kayang gawin nitong Toyota Alphard mga kaibigan ay umaabot ng hanggang sa 175 km per hour. Pagdating naman sa ilang pang aesthetics appeals nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, di touchscreen na may kasama pang Android Auto at Apple CarPlay na rin. Kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system nito na JBL brand pa. May 15 speaker, voice control at FM and AM radio. Kabilang ng ilang pang mga gamit na magpapakonvenient sa iyo gaya ng pagiging keyless entry din nito. May mga USB port socket sa bawat row seats na pwedeng pag-chargean din ng mga gadget. May kasama na ring mga wireless charging system sa harap, mga bottle and cup holder sa bawat upuan, kaya pwede kang magbaon ng kape o ng inumin sa biyahe. Maraming bulsa na sabitan na pwede ring paglagyan ng mga gamit. At may malakas at malamig pa itong aircon system na may kasamang 4-zone automatic climate control. Dito ay masusukat mo ang tamang temperature, depende sa gusto mo. Kahit saang banda ka nakaupo mga kaibigan. Meron din itong 3 klase na driving mode system, depende sa highway, sa lapad ng kalsada at sa pagmamanewbra. Kung para sa long ride, ang eco mode driving nito ang dapat paganahin. Habang naka-normal naman kapag nasa city ride o highway. At kung kailangan tipirin o makatipid sa konsumo ng fuel, meron din itong tinatawag na EV mode na kung saan tanging electricity lamang ang gagana sa buong biyahe kapag naka-EV mode na pagpapaandar. Kaya talagang makakatipid ka sa fuel nito. Ang minivan na ito ay nilagyan din ng isang nakaka-relax na features
para sa pagmamaneho lalo na sa malalayong lugar. Kaya ng Adaptive Cruise Control System. Kapag gamit mo ang sistemang ito, may chance may pahinga ang kanang paa sa pagtapak ng accelerator pedal o di naman kaya hands-free na rin sa manubela. May time kang gawin o hawakan ng ibang bagay sa oras na gumagana ang Adaptive Cruise Control System nito. Kaya tingnan mo ang ilan. Pag naka-Adaptive Cruise Control System, tumatawag sa telepono, di naman kaya nakikipag-usap sa mga kasamang pasahero. At speaking na rin sa manubela, nilagyan ito ng tilt and telescopic na klase at electric power steering na rin. Kaya mas magaang ang handling at kayang-kayang ibiyahe ng mga babae. Kayang dalhin kahit may kalakihan. Sa likod naman ng manubela, makikita ang naka-digital display na instrument cluster nito na may sukat na 12.3 inches para sa malinaw na impormasyon tungkol sa pagpapaandar nito. Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury, maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito, ang pangkaligtasan at pangseguridad ay mas pinatatag na rin. Gaya ng pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system na nagpiprevent ng anumang banggaan o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada. Gamit ang ilang mga sensor o camera dito sa harap at likod, ay automatic na gumagawa ng paraan ang safety features na ito para makaiwas tayo sa nalalapit na mga banggaan at mas lumalawak ang visibility sa kalsada. Sinamahan din ito ng auto high beam na automatic ding tumataas ang brightness ng ilaw nito, lalo na sa madidilim na kalsada at sa gabi. Meron din itong adaptive high features beam system na nagpoprotekta naman sa crossing traffic sa mga city rides at automatic na humihinto sa mga biglaang panganib sa kalsada, gaya ng may mga biglang tumatawid. Hindi rin nawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert system. Isang sistema naman na nakaalalay naman habang tayo ay nagpapaatras nito at upang ligtas na makapagpaatras lalo na kung galing ka sa parkingan. Nilagyan din itong modelo ng lane departure warning system para naman sa mga pagpapalipat-lipat ng linya at isang speed sensing door lock system naman kusang nagsasara ang pintuan nito sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Meron din itong emergency stop signal. Kasama rin sa safety features ng modelong ito ang hill start and downhill assist na magagamit mo naman sa mga pataas o pababang kalsada. Nilagyan din ito ng parehong naka-ventilated disc type sa harap at likod na braking system para makasiguro ang kaligtasan sa oras ng mga pagpipreno. Kasama dyan ang anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake nito, na sinamahan pa ng electronic brake distributor at brake assist na nagpapalakas naman ng kapit ng brake lalo na pagpababa ang kalsada at may kargang mabibigat. Itong Toyota Alphard, bukod pa dyan ay sinamahan pa ng mga parking sensor para kahit papano sa masisikip na kalsada o mga parkingan ay ligtas din tayong makakapag-park. Nilagyan ito ng front and rear camera at may kasama pang 360 camera para mas maisagawa ng maayos ang pagpapaatras o pag-abante nito at upang ligtas ang pagpapark sa masisikip na lugar. Meron itong crash sensor, vehicle stability control system, mga front and side impact beams, meron pang kasamang tire pressure monitoring, seatbelt, mga airbags at marami pang iba na mas magpapakampante pa sa'yo habang nakasakay ka sa modelong ito. Sa dami ng mga safety features nito, tiyak na magiging kampante at makakasulit ka sa pagbili nito. Ang rear tailgate nga rin pala nito ay automatic na nagbubukas kahit hindi mo na hawakan. Sa pamamagitan niyan ng remote transmitter key na hawak mo ay kusa itong magbubukas. Meron din itong kasamang mga matitibay na klase ng suspensions para kahit na maparami ang mga sasakay dito at may kargadang mabibigat ay kakayanin pa rin kahit may time na maidaan sa malulubak. Nilagyan ito ng MacPherson strut sa front at double wishbone naman para sa rear suspensions. Ang mga gulong nitong modelo ay may kabuwang sukat na 225 by 55 R19 at naka-tubeless tires na rin. Meron itong fuel tank capacity na 60 liters at may taas na 195 cm.
May haba ito na 501 cm at lapad na 185 cm. Ang taas ng ground clearance nito ay umaabot naman ng 22 cm at may seating capacity na 7 hanggang sa 8. May 5 pintuan at napaka-futuristic. Bukod pa dyan, ang pangunahing security features naman nitong Toyota Alphard ay hindi rin nawala. Para nang sa ganun ay hindi basta-bastang manakaw sa pinagpaparkan o pinaglalagyan nito, lalo na kung sa labas lamang ng kalsada at sa gilid ng bangketa. Nilagyan nito ng central locking at power door lock, pati na rin ng engine immobilizer system at mga anti-theft. Kakahalaga ito sa merkado ngayon ng 4,098,000 pesos dito sa bansa.